Masaya ang araw ko, dahil sa kabila ng pinagdadaanan ko, ay naging masaya naman ako, ang matagal ko na gustong makuha ay sa wakas meron na ako. Mas naging clingy din ako kay Austin, matapos na naging official na kami. Habang ang lalaki ay masiyadong possessive sa mga kaibigan ko na lalaki. Hanggang ngayon ay galit pa rin ito kay Mason, dahil hindi daw iyon tignan na malapit ako kay Mason, lalo't na may asawa na iyon. Sinunod ko ang gusto ni Austin, at nilayuan ko ang lalaki. Mas pipiliin ko ang taong mahal ko, ayoko na dumating ang araw na pagsisihan ko ang mga maling desisyon ko. Si Austin naman ay almost husband material na para sakin. Uuwi ito na parang asawa ko, sa tuwing ako nauuna umuwi ay para akong asawa na niya, na tila inaante ito umuwi galing sa trabaho. I love you. Saad ko dito. I love you too, my only girl. Mga butterfly ko mga mare nagwawala na sa kilig, ganto lagi ang eksena namin. Ako naman kilig na kilig kay Austin. Are you tired na ba? Mahinang tanong ko dito mula sa tenga niya. Mahinang napatawa sakin si Austin. Dahil sa aking ginawa. I know what you want. He smirked at me. I massaged his shoulder slowly. Instead na siya ang maginhawaan sa ginagawa ko, ay ako ang napapabulong. Dala na rin sa wala siguro akong dilig. He grabbed me and kissed me on my lips. I follow his movements. Ang dila nito ay naglalaro sa aking bibig. Dahil doon ay nagbigay iyon sa akin ng matinding kiliti. Austin, maikling saad ko dito dahil sa nanginginig na ako sa saya. Pinagpatuloy ni Austin ang kanyang nais gawin. Ilang beses din namin inabot ang nais namin. Hanggang sa sumuko na ako. Nang matapos kami ay binihisan ako nito ng mahabang polo, na hanggang tuhod ko lamang. Tanging ano lang naman ang suot ko sa pangbaba. Comfortable na ako kahit ganto lang ang suot ko sa harap ni Austin. Kahit wala pa akong suot hindi na ako nahihiya dito. Habang si Austin ay naka-sweatpants lang ito, ay walang suot na pang itaas. Lantad ang magandang katawan nito sakin. Tumungo ito sa kanyang table, upang gawin ang mga di pa natapos na papers. Naistorbo ba kita? Nahihiyang tanong ko dito. Agad naman na umiling ang lalaki sa aking tanong. No, I like it naman yung extra service mo ng massage. Next time uli, panunukso nito sakin. Wala na akong hilingin kundi ang makasama hanggang sa pagtanda si Austin. Sa aking ideal ay pasok ito lahat. Ito yung tipong panalo ka, hindi ka talo. Go back to sleep na, I know na pagod ka. Malambing na saad nito sakin. Sinuot nito ang glass niya, dahil doon ay lalong naging gwapo ito sa itsura niya. Nagwo-worry naman ako, dahil malamig ang aircon at baka malamigan ito, lalo't na walang pang itaas ito. Gusto mo hinaan ko ang aircon? Tanong ko dito. Umiling naman ang lalaki sa aking tanong. No, I'm okay, sanay na ako, matulog ka na. Pagpababalik nito sakin sa pagtulog. Hindi na din ako nakipagtalo at natulog na din ako. Naalimpungatan naman ako sa aking pagtulog. Nakita ko na nakatulog sa table niya si Austin. Agad ako lumapit dito upang kumutan, ngunit naiwan naman nito na bukas ang cellphone. One message from Triana. Nagpapatulong ito sa kanya. Sino naman ito? Noong una wala akong idea sinong Triana. Ayun pala yung girlfriend ni Tyler na dati kong crush. I don't know na close friend pala ni Austin si Triana Reyes. Hindi binasa lahat ng message, dahil tiwala ako kay Austin. Na hindi ako nito lalikoan. Alam ko na may respeto sa tao si Austin. Hindi maninira ng relasyon ng iba. Papatayin ko na sana ang cellphone ng lalaki, na makita ko na mukhang madaming picture na tinatago itong si Austin. Noong una natuwa ako, dahil may mga stolen picture pala ako sa gallery niya. But I noticed na may isang folder na pangalan ni Triana. Puro yun picture nila Triana, ang sweet nila doon, makikita sa mga picture na masaya si Austin sa babae. Nagsimula ako na mag-isip na may gusto ba si Austin kay Triana. I hope I'm wrong sa aking nabubuo na kaisipan. Sa ilang araw na pamamalagi ko, ay unti-unti ako nakalimot sa mga problema na aking kinaharap. Kahit sa aming company ay ilag ang mommy sakin. Hindi ko na lang din ito pinapansin, dahil ayokong magpang-abot kami ni mommy. Ayoko mapahiya kami parehas. Ang daddy naman ay panay ang kamusta sakin.
Lagi ko naman sinasabi na okay lang ako sa tinutuluyan ko. I'm busy sa paperworks ko, na may biglang isang foreigner na pumasok. Wala akong idea kung sino ito, kung ito man ang asawa ng ate ay hindi ko yun sigurado. Dahil hindi ko pa yun na-meet man lang kahit isang beses, kapag tatawag naman ako kay ate, she always said na busy sa work ang husband niya. I'm okay lang naman na di ito makita. Dahil hindi naman ako dito interesado. Noon pa man ay kay Kuya Alejandro na ang boto ko. Hinarap ko ito ng maayos kung ano bang pakay nito, at bakit bigla na lang pumapasok ng office ko. Who are you? And I don't remember I have meeting today. Ang tanong ko sa estranghero na lalaki. I'm Stephen McCartney, I'm your sister husband. Pagpapakilala nito sa akin. I'm right na siya nga iyon, dahil base sa mukha nito ay kamukha ng mga pamangkin ko. I'm here because I want your sister back. Saad nito sa akin. Tiningnan ko lamang ito na parang wala akong interest sa sinabi nito. Kahit pigain ako nito, hindi ko sasabihin sa kanya. Sagad na ang paghihirap ni ate sa kanya. Ayoko ibalik sa mga kamay niya ang ate ko. Hindi na ako nag-explain sa asawa ni ate, at nagtawag na ako ng guard na palabasin ito ng aking office. Dahil doon ay biglang nagwala ang asawa ni ate, at bigla na lang ako nito hinablot, at hinawakan ng mahigpit ang paghawak nito sa aking kwelyo. Dahil doon ay nabigla ako, na baka pati ako ay saktan nito. Kahit anong awat ng security guard ay di pa rin ito nagpapaawat. Saktong pagpasok ni Austin ay nakita nito ang ginawa sa akin. Walang pag-aalinlangan na sinuntok ni Austin si Steven, na asawa ni ate. How dare you to do that to my girl? Galit na sigaw nito sa foreigner. Habang ang asawa ni ate ay galit na galit, at nagbanta pa na magtatawag ng pulis. I'm the first place, siya ang may mali, at unang-una nakita ng guard kung sino ang nauna. Halos mabasag na ni Austin ang mukha ng lalaki sa pagsuntok niya. Kung hindi pa maririnig ni Austin ang boses ko ay hindi niya ito titigilan. Please, Austin stop, mahinang saad ko dito. Ayon ang huli kong nasambit bago ako nawala ng malay. Nang magising ako ay nasa puting silid ako. Nag-ikot ako ng tingin, nang nakita ko natutulog ko sa tabi si Austin, marahil nakatulog ito sa pagbabantay sa akin. Nang gumalaw ako ng kaunti ay nagising ito. Tila natarante pa ito nang makitang may malay na ako. What happened? And ilang oras na ako dito? Ang tanong ko dito. Mga 3 hours ka walang malay, masyadong nagpapakapagod ka ata sa work mo. Saad nito sa akin. Anong gusto mo? Nagugutom ka ba? Tanong muli nito sa akin. Yes, I'm hungry na. Malambing na sagot ko dito. Agad na umalis si Austin, upang kumuha ng makakain ko. Sabi nito saglit lang daw siya. Saktong pag-alis ni Austin ng ilang oras, ay dumating naman ang doktor. Hi, are you okay? Wala bang masakit? Sunod-sunod na tanong ng doktor sa akin. I'm okay po, and what happened po ba bakit nawalan ako ng malay? Tanong ko sa aking doktor. Congratulations you're pregnant. And also iwasan ang maging stress, medyo mas ilan ang pagdadalang tao mo, and you should take vitamins para lumakas ang kapit ni baby mo. Sagot nito sa akin. Ilang minuto ako natulala sa aking narinig. I'm pregnant with Austin baby, I'm so happy right now. Kinausap ko ang doktor na huwag sabihin muna kay Austin, dahil ako na mismo ang magsasabi. I'm planning na iyon ang birthday gift ko sa dadating na kaarawan nito. Nang makabalik sa silid ko si Austin, ay nakangiti ito sa akin. Why are you so happy? Tanong ko dito. My friend si Triana ikakasal na, I'm happy for her. Sagot nito sa akin. You're lying to me, iba ang pinapakita ng mga mata mo Austin. Magbubulag-bulagan ako na kunwari hindi ko iyon nahal ata. Wow, congrats sa friend mo pa sabi na din. Nakangiti kong saad dito. Kahit noon pa man, karibal ko na sa mga nagugustuhan ko na lalaki si Triana, kaya ganun na lang ang inggit ko dito. Although na nakukuha ko ang gusto ko, ay dapat maging masaya ako. Pero hanggang ngayon pati si Austin ay may gusto sa kanya, iisipin ko na rebound lang ako, kung hindi lang ikakasal si Triana kay Tyler. Sapat na yun upang maging secure ako. Kahit si Austin lang sana naman swertehin na ako. By the way,
Anong sabi ng doktor? Tanong nito sakin. I'm so tired lang daw sa work ko, dapat magpahinga at magbawas-bawas ng ilang trabaho. Mixing saad ko dito. And also, kamusta ang lalaki? Nag-aalalang tanong ko dito, baka kasi napuduhan ng malala ni Austin. Don't worry, kasama niya ng mga bago niyang friends sa jail. Tinakot pa ako na ilulubog daw ang company namin. Di ata ako kilala, company lang naman namin ang shareholder nila. Sa company nila I have 70% shares. Medyo nagulat ako sa laki ng shares ni Austin. Di naman na nakakagulat yun, dahil sa laki ng company at ng business nila. Ano bang atraso mo doon, at ginawa sa iyo iyon? Tak ang tanong ni Austin sakin. Asawa ni ate, abusive yun, kaya tinakasan ni ate, and I think si mommy ang nagturo na baka alam ko. Kung nasaan si ate, kaya pinuntahan ako noon. Sagot ko dito. Kaya ba umalis ka sa inyo, nagtalo din kayo ng mommy mo? Muling tanong ni Austin sakin. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. Buong araw ay nasa tabi ko lang si Austin, narinig ko pa na may board meeting sana ito, ngunit pinakancel niya iyon para sakin. Nang makatulog na sa pagod si Austin, ay nag-message ako kay ate na huwag lumabas ng bahay nila, dahil andito si Steven, hindi sila safe habang andito si Steven. Kung ako kaya niyang din saktan, paano pa ang ate ko na grabe ang dinanas sa kamay nito? Ang kaibigan ko naman na si Natalia, ay wala na akong natanggap na message mula dito. I'm so worried, kung bakit walang paramdam ito. Box, I have a good news, I'm also pregnant na din. Laman ng message ko. Ilang oras bago nakapagsagot sa message ko si Natalia, which is bago iyon para sakin. Kahit nasa hospital pa ako, ay di pa ako mapakali, pakiramdam ko parang may mali. Hi, I'm Natalia mother, wala na si Natalia. 12 midnight ng gabi nakita na wala na itong malay. I'm so sorry Viana, iyon ang laman ng message from mother ni Natalia. Nagsipagbagsakan ang luha ko sa aking natanggap na balita, kaya pala iba na ang pakiramdam ko. Dahil sa pag-iyak ko ay nagising na gulat si Austin. What happened? May masakit ba? Naguguluhang tanong nito sakin. No, Natalia is dead, umiiyak na saad ko dito. Agad naman ako niyakap ng mahigpit ni Austin. Halos mabasa ko na ang t-shirt na suot nito. Tomorrow if pwede ka na lumabas pupunta tayo ha. Pagpapatahan nito sakin mula sa pag-iyak. Si Natalia ang pinakamalapit ko na kaibigan, ito ang nakakaintindi ng mga ugali ko, na hindi gusto ng iba. Madalas kami ang magkasundo and now she's gone. My best friend is gone, I have good news pa naman sa kanya. Pregnant pa naman si Natalia. Pinilit ko na huwag masiyadong umiyak, dahil masama iyon sakin, at tiyak hindi gusto ni Natalia na umiiyak ako ngayon.